So sa month po na ito, meron po tayong bagong tema. Ang series po natin ay may title na Real Faith in the Real World. Yan. Kung mapapansin po ninyo, marami pong iba-iba po tayong encounter sa buhay. So nasa mid na po tayo ng year. Pero kailangan po mas atin pong ma-demonstrate, ma-exhibit, or maipakita yung atin pong totoong pananampalataya dito po sa real world na atin pong kung saan po tayo po ay nakikibaka. No? Meron po tayo mga iba-ibang battle sa buhay. Yan. Ang text po natin ay nasa Genesis 25, 21 to 23. Genesis 25, 21 to 23. Ito po yung verse, dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya, kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ang kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila, pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, manggagaling sa dalawang sanggol na nasa tiyan mo ang dalawang bansa, dalawang grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We honor you. We exhort you, O God. Kayo po ang amin pong itinataas. Kayo po ang aming pinasasalamatan because you are faithful, you are true with your word, O God. Salamat po, Panginoon, sa inyong kapangyarihan na patuloy na kumikilos po, Panginoon, sa amin. Lord, as we listen to your word, amin pong panalangin, bigyan niyo po, Panginoon, kami ng bukas na puso. At magkaroon kami, Panginoon, ng conviction sa mga bagay na aming tatanggapin sa umaga pong ito. Salamat po, Holy Spirit. Patuloy po kayong kikilos. Patuloy po kayong magmamanifest. Patuloy po naming inaanyayahan ang malakas at kapangyarihan at ang inyong pong mga gawa sa amin pong buhay. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Ulitin ko lang po, ang theme po natin ay Real Faith in the real world. Ang topic po natin ay may title po na Real Faith in Action. So, yung pong pananampalataya, dapat po nakikita po ito sa atin. Meron pong kasama po talaga itong gawa. So, what is faith according to the Bible? Madalas po natin sinasabi ang faith. Lagi po natin siyang naririnig. Pero ano po talaga ang ibig sabihin ng faith according to the Bible? Hebrews 11:1, it says, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ang pananampalataya po ay katiyakan sa mga bagay na atin pong inaasahan. Yan. At patiniwala po natin sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita. So, yun po yung faith. Yun po yung parang kadalasang alam na po natin. Pag sinabing faith, hindi mo pa siya nakikita. Pwedeng natanggap natin yung salita according to the Word of God. Narinig po natin, nabasa po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pangako po niya in the Bible, but we believe it. Naniniwala po tayo dito sa mga bagay na to kahit hindi pa natin na-experience. Ang tawag po dyan ay faith. Umaasa sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kasi pag nakita na po natin, hindi na po faith yon. Living by sight, ang tawag doon. Nakita natin, namumuhay na po tayo sa bagay na nakikita. Pero pag pananampalataya, ito po ay pamumuhay sa bagay na hindi pa nakita ng atin pong mga mata. Pero dapat pong paniwalaan kasi sinabi po yan ng Bible. So, in other words, yung pong isip natin, nag-a-agree po yon. So, yung sinasabi nating living by faith. Meron kang tinanggap na salita, narinig mo ito from the Word of God, but you believe it, okay? At nag-a-agree yung mind natin, kahit po sabihin po natin that is something illogical,
parang mahirap paniwalaan pero nag-a-agree po yung mind. So nagsisettle yung mind dahil meron po tayong pananampalataya, paniniwala po sa Diyos. Kaya po mga kapatid, yung po mga tao na in doubt about the existence of God, totoo ba na may Diyos? Kasi hindi ko pa naman nakikita ang Diyos. So wala pong faith doon, walang involved na faith. Kasi gusto niya munang makita bago po siya maniwala. Pero tayo po, nag-a-agree, yung atin pong intellect, nag-a-agree po yung atin pong mind. But faith is more than an intellectual agreement. Hello, mga kapatid. Palalimin pa po natin. Halimbawa, nag-agree na po yung mind, naniwala na po yung isip. Ganun na po ba yun? Settled na po talaga na meron po tayong faith. Meron po ako naalalang illustration, parang ganito po yan. Meron pong isang sirkero ang tumawid po sa second floor. Meron po nakakabit na cable sa kabilang building. So tumawid po siya. And guess what? Hindi lang po siya yung naglalakad po doon sa cable o doon sa lubid. May kasama pa pong wheelbarrow. Okay? Kaya niyo po ba yun, mga kapatid? Yung tumawid lang, grabe ako, parang hihimatay na sa ganyan. May takot po talaga ako, may lula ako sa lugar na mataas. Kahit po yung mga tinatawid po nating footbridge, lulang-lula na po ako dyan gaano pa po kaya iyon kung lubid lang po ang tinutuntungan. Pero itong sirkero po na to, hindi lamang po basta dadaan, kundi meron po siyang wheelbarrow. Anong tawag sa Tagalog niyan? Karitilya. Okay? So dumadaan po siya. So pwedeng tayo po nakatingin po sa baba, hanga-hanga po tayo, parang kabang-kaba, pero ginawa po niya ng paulit-ulit, pabalik-balik, patulin ng patulin, okay? Hanggang sa parang nasanay ka na, naniwala ka na, nag-agree ang iyong mind, kaya po talagang gawin ng isang tao. Pero ito po ang problema, mga kapatid, nag-agree yung ating mind na kaya na po niya talagang tawirin ang cable po na ito, ang lubid po na ito, pero bigla po siyang bumaba, at naghahanap po ng volunteer. Yan, second floor po yan. Binabaan ko na nga lang, second floor na lang. So, any volunteer, tapos bigla kang naturo. Naniniwala ka ba na kaya kong tawirin yon? Sabi mo, yes. Nakita ko, nakakalakad ka, pabalik-balik, okay? Kayang-kaya mong timbangin at nagagawa mo talaga siya. Pero ang sabi po noong sirkero, kung naniniwala ka at may pananampalataya ka sa akin, tatawid tayong muli, kasama ka na, nakasakay ka sa wheelbarrow. So ano po ang inyo pong masasabi po doon, mga kapatid? Ang marami po doon naniniwala, pero i-decline po nila na mag-volunteer. Tama po ba? Kahit po ako, magdi-decline po ako, no, mga kapatid, na talagang sumakay po doon kasi po hindi po ganon yung trust, okay? So hindi po pala agreement lang ng mind, kundi nakapaloob pa rin po dito yung trust, yung paniniwala, okay? Paniniwalang lubos. So may mas malalim pa po siguro tayong madidig, deeper, yung pong salitang trust, ano? Pananalig doon po sa tao po na yon. Hindi lamang po pinaniniwalaan natin na kaya niya, meron po tayong pananalig talaga, even if we surrender ourselves, lalo na po sa atin pong Panginoon. Yung pong genuine biblical faith also expresses itself in everyday life. Dapat po meron pong action po dito. Kasi sabi po ni James 2:17, faith by itself apart from works is what? Dead. Yan. Alam po natin. Sabi, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, sa atin pong everyday life, dapat pala makita talaga na pag sinasabi natin, meron akong faith, dapat na i-express ito sa pamamagitan ng kilos. Ilang beses na po siguro, mga kapatid, na naisishare ko po ito. Pagka nag-browse tayo,
binasa natin ang Hebrews 11, mapapansin po natin yan, puro may action. Si Noah, ano po ginawa ni Noah? Noah built. Ano po yung build? That is an action word. Tama po ba? Abraham, when he told by God, ano sabi? Abraham went. Ano po yung went? That is an action word. That is a verb. So, ibig sabihin pala, sa araw-araw mga kapatid, nahandon po dapat makita yung ating action. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Si Abel, ano po ginawa ni Abel? Dahil naniniwala siya, may pananampalataya sa Diyos, Abel offered. Siya po ay naghandog. So, lagi po may kasama po talagang action. Pag sinabi po nating meron po tayong faith. Kasi nga po, James 2:17, faith by itself apart from works is dead. So, yan po yung tangible evidence na nag-i-exist sa isang tao ang pananampalataya. At ito pong pananampalataya na may action, ito po yung pleasing to God. Ito po yung nakakatuwa, nagbibigay kaluguran po sa atin pong Panginoon. Romans 1:5. Yan. Romans 1:5. Kung wala po tayong PowerPoint, sa Romans 1:5, makinig lang po kayo. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol para madala namin sa pananampalataya. Sabihin nga po natin. So, ang gusto po natin, mabigyan po ng emphasis po dito mga kapatid, ito pong mga tinawag po ni Kristo at tumanggap ng mga kaloob, sila po ay nagmi-minister para po mailid ang mga tao into faith at sila po ay matutong sumunod. In other words, mga kapatid, ang faith, yung pananampalataya po na ito, may kasama po talagang pagsunod. May kakambal po siya na pagsunod. So, na-undermine po mga kapatid, nababaliwala yung pong sinasabi natin, yung declaration po natin, yung claim natin that we have faith kapag wala po itong pagsunod. Kasi magkakambal po eh. So, tinawag kami ng Panginoon para maakay ang mga tao sa pananampalataya at pagsunod. So, magkakambal po yan, mga kapatid. Hindi po natin pwede siyang paghiwalayin. Okay? Pag nadala ang tao na maniwala sa Diyos, makiklaim po natin na meron po tayong faith kasi ibinigay natin, kinilala natin ang Panginoon. So, dapat po, ang kasunod po niyan talaga, pagsunod po sa atin pong Panginoon. Romans 1:5. Meron pa po yung mga cross-references in the same book sa Romans. Dito po sa Genesis 25:21 to 23, ito po ay hina-highlight din, yung binasa nating verse kanina, yung pananampalataya sa buhay po ni Isaac at ni Rebecca. Dito po makikita po natin yung mga detailed how faith was being demonstrated and its implication sa atin pong theme na real faith in the real world. So faith highlighted through prayer and response. So dito po makikita po natin mga kapatid na yung pong pananampalataya na highlight sa pamamagitan po ng panalangin at sa pamamagitan po ng kanila pong responses sa Diyos. Ang una po mga kapatid, faith expresses itself in prayer. Faith expresses itself in prayer. The more we pray, the more, parang sabihin po natin, pinapahayag po natin, nire-reveal natin yung pong atin pong trust, yung atin pong pananalig sa atin pong Panginoon. In verse 21, it says, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife, Rebecca, because he was childless. Alam po ninyo yung background po nito? More or less, nagpakasal po sila na nung si Rebecca po ay 40 years old. Alam po ninyo nung araw, ang parang tamang edad ng mga tao nasa 40,
Yung pong iba na tinawag po talaga ng Panginoon, more or less nasa edad po na 40. So nung ikasal po itong si Rebecca at saka po si Isaac, nasa edad po na 40 si Rebecca. But after 20 long years, wala naman po silang anak. Hindi po sila biniyayaan po ng anak. Until finally, ito po mga nilolong po ito ng mga married couple na magkaroon po ng anak. So, ang nagpray po dito si Isaac. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because he was childless. So, ang una po na nagkaroon po ng desire para magkaroon ng anak, pwede din po siguro si Rebecca din, pero mas naunang gumawa ng action, ito pong si Isaac na lumapit po sa Panginoon para ihingi ng anak si Rebecca. So, meron pong persistent prayer, mga kapatid. Kung 20 years po yan, hindi po natin maisip, nun lang bang 20 years? Nun lang pang 19 years? Nun lang ba nag-pray si Isaac? Probably, mga kapatid, after a year, hinahanap na nila, hindi tayo nagkakaroon ng anak. So, pero dito po makikita po natin yung persistency ng prayer. Kung yung pong second year, lumapit na po siya sa Panginoon, imagine that, mga kapatid, it took 20 or 19 long years na tinatsaga-tsaga po niya na manalangin po sa Panginoon para humingi po ng anak. So nagpatuloy po siya at ito po magpapakita po ng long-term faith, mga kapatid. Long-term faith. Sabihin nga po natin, long-term faith. Sabihin sa katabi mo, hanggang saan tatagal lang yung pananampalataya. Kadalasan po, mga kapatid, short-term lang no? Pag nakakita ka minsan ng mga kapatid na sobrang init, di ba? Sobrang init sa faith, hanggang kailan kaya ito? So nag-iisip tayo. Kasi parang nasanay na po tayo no? Parang yun na ang usual na nakikita po natin. Pero ito po, long-term faith po ito, and dependence to God. So tuloy-tuloy na pananalig, tuloy-tuloy na pananalangin sa Panginoon na biyayaan ng anak ang kanya pong spouse o kanya pong wife. Yung panalangin po ni Isaac ay na-highlight din po, mga kapatid. Bakit siya ang unang lumapit sa Lord? Na-highlight din po dito yung pagiging spiritual leader din niya in the family. Okay? Maganda po yung mga kalalakihan, tayo po talaga yung nag-grow in faith, tayo po nangunguna sa panalangin. So sa atin po nakikita yung spirituality. Okay? Naalala ko po, sorry po kay Melody, bigla ko lang naalala, nandito po si Melody. Yung pong tatay niya, nung pong nagsimula na makapasok dito sa LVCC, dati po mahirap ayain pero nagsimula na po na pumasok po dito si Kuya Melchor. Alam po ninyo, every Sunday na unang gumising, siya na po yung nag-aaya sa family niya para po mag-church. Okay? Para po mag-prepare yung kanya pong family. So dapat po, mga kapatid, as spiritual, as the head of the family, dapat din po tayo head ng spiritual life ng atin pong pamilya. Tayo po ang nag-aakay po sa kanila para mapalapit po sa atin pong Panginoon. Dito po, dinemonstrate po niya yung pananalig, yung kapangyarihan ng panalangin at pinakita din po niya, dinemonstrate din po niya yung kanya pong willingness to respond to the need of the family, to respond to the need of his wife. Ang number 2 po natin, nakita po natin na showcase po natin dito, sabi natin yung faith dito po sa mga verses na to, dito sa small passage po na ito. Pangalawa po, faith that leads to answered prayer. Yung una po, meron po talagang pananalig. In-express ang pananampalataya, humingi sa Diyos, lumapit po sa Diyos. Dito po, yung pananampalataya po na yan ang nag-lead
para makamit po nila yung kanila pong hinihintay sa panalangin. In verse 21 pa rin, B, the Lord answered Isaac's prayer and Rebekah became pregnant. Okay? So ang ganda po nito mga kapatid, no? Lumapit, yan, naniwala, may pananampalataya, humingi sa Diyos. Tapos po, ito na po yung katugunan ng Panginoon. Pinagpala sila ng Panginoon. Nagbuntis po si Rebekah. Ito po yung faithfulness of God. Ito na po yung sinasabi po natin mga kapatid, dapat bang maniwala sa Lord? Dapat bang maniwala sa kanyang mga salita? Minsan, madalas pala na pagkakataon, parang mako-confront tayo ng mga situation para mag-doubt. Hindi po intensyon ng Panginoon. Nalagyan po tayo ng pagdududa, but it is a test for us kung talaga po tayong may strong belief na gagawin po ng Panginoon ang kanya pong sinabi. Alam po ninyo, ang ganda po ng sabi sa Numbers, no? Ang God ay hindi sinungaling tulad po ng tao. Ang kanya pong sinabi, gagawin po niya. Ang mga ipinangako po niya, pa rin po niya. So dito po, makikita po natin yung faithfulness ng Panginoon. Ano po ang pangako po kay Abraham? Ang pangako po kay Abraham, I will bless you. I will make your name great. You will have many descendants. Nung sabihin po yan kay Abraham, wala naman po siyang anak eh. Paano mangyayari na dadami ang lahi mo na wala ka namang anak? Pagkatapos po, nagkaanak nga siya, heto po si Isaac, okay? Nung yung kanya pong anak, parang mapuputol na po. Paano sasabihin, you will have many descendants? Kasing kapal ng buhangin sa dagat ang yung magiging descendants. Yung binigyan ka na nga ng anak tapos yung anak mo na ito, nakapangasawa, tapos 20 years wala pa rin anak. So hindi pa rin nagmumultiply yung lahi. Pero pag sinabi ng Panginoon, kahit matagal, maniwala po tayo in His timing and in His own way, darating po yan. Amen po ba mga kapatid? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Pag nagpe-pray po tayo mga kapatid, yan po ay indicator na naka-align tayo sa kanyang kalooban. Pag nagpe-pray tayo, it is an indicator na niniwala po tayo sa kanya pong sinabi. Ito po ay encouragement sa atin ng mga believers na dapat pong makinig sa Panginoon, maniwala sa Panginoon, mamuhay sa timing ng atin pong Panginoon. And mga kapatid, kung gusto po ninyo ang kalooban ng Panginoon, mag-align po tayo sa kalooban ng Panginoon. If we are asking for the will of God, align to the will of God. Can you say amen to that, mga kapatid? Mahirap po na humihingi tayo, Lord, gawin mo yung salita mo sa buhay ko. Pinanghahawakan ko yung mga sinabi sa Bible. Inaangking ko ito. Mangyayari ito. Kapatid, bago mangyari yan, i-align po muna natin yung sarili natin sa kanyang kalooban before we experience His divine will. Number 3, faith that seeks divine insight. Faith that seeks divine insight. When Rebekah experienced a difficult pregnancy, she sought the Lord's guidance, asking, "Why is this happening to me?" Ito po, nagbuntis na, okay? Tumugon ang Panginoon. Alam po ninyo, ang Panginoon, pag tumugon, ma-amaze po talaga kayo. Kambal po yung bata. Kambal yung bata. Nagpa-ultrasound Nagpunta ng doktor, yan. Nagpunta ng St. Luke's, nagpa-ultrasound, kambal yung bata. So, ito po yung pangyayari. Dahil kambal, sabi nagtutulakan sa tiyan. Hindi ko po alam, naririnig ko lang naman sa mga nanay. Hindi pa po talaga ako nagbubuntis. Actually, parang na-experience ko na rin yan ng mga nakaraang taon. Talagang lumobo po ang aking tiyan. Pero wala naman po talaga
ano lang po, fake news lang, fake news. Ayan, nabawasan naman po ngayon. Pero ito, naririnig ko po sa mga nanay, ang sakit daw pagka humihilab, yung, tama ba yon? Parang tumatango, yung may mga edad na no? Yung ang tagal-tagal na talaga naka-experience ng panganganak. Yung parang tumitigas ang tiyan kasi hindi natin alam kung ano po talaga yung explanation po niya sa science, kung nag-iinat ba yung bata, kung ano man. No? So hindi po natin alam, pero may itinutulak, masakit ang tiyan nung nanay. Pero ito po, dahil kambal, sabi nagtutulakan. Baka nagbaboxing o kaya pwede pong nag-aaway po yung dalawa. Malamang nag-aaway po itong dalawang magkapatid na ito, itong kambal po na ito. Dahil nahihirapan po, no? Nahihirapan po itong si Rebecca, nag-seek po siya, nag-inquire po siya sa Panginoon, nagtanong siya sa Lord kung ano yung kanyang na-experience. Pinakamaganda po mga kapatid, yung ganito pong klase, no? Nagsisik tayo ng divine insight. Humahanap po tayo ng wisdom, humahanap po tayo ng matalinong advice. Siyempre po, pinakamatalino ng advice coming from God. Or pwede nating sabihin, coming from godly people na alam po nating matured, na pwede po nating mahingan po ng payo. So instead of turning to, siyempre, yung iba, ang tinitingnan po natin, mga horoscope, no? Tinitingnan po talaga natin kung ano yung kapalaran natin, kung saan po natin tinitingnan yan. Pero ang solution po talaga is to seek guidance from the Lord, to inquire of the Lord. And Rebecca sought divine insight. So dito po makikita na nandun po yung kanya pong reliance to God. Maintindihan niya yung direction ng atin pong Panginoon at kung anong change yung nangyayari po sa kanya pong buhay. So ipinakita din po ni Rebecca dito po sa istorya po na ito na hindi lamang po yung kanya pong husband, hindi lamang po si Isaac ang nakaka-recognize sa kapangyarihan at may faith sa God, kundi maging siya. Kasi siya po yung nag-seek ng guidance, nag-seek po ng counsel from the Lord. So, ano po ang challenge po niya sa atin mga kapatid? May mga pangako tayong pinanghahawakan, right? Meron po tayong kiniklaim sa buhay po natin. Dahil alam po natin, ito pangako, ito ng Diyos, tapos hard worker naman ako, pinagtatrabahuhan ko naman, kumikilos naman ako. So expectant po tayo sa mga bagay. Pero along the way, meron din po tayo na-experience sa mga difficulties. Hindi naman po ganun kadali yun mga kapatid. Oh. Ako nga po nag-iisip. Halimbawa po, yung promised land. Sabi ni Lord, pasukin niyo ang promised land, para sa inyo yan. Sa amin pala, bakit kailangan pa namin makipaglaban? Okay? Gets po ba natin yan? Yung mga bagay na ipinangako sa atin ng Panginoon, ipinaglalaban pa rin po yan. We need to fight this battle, mga kapatid. May mga battles talaga, and eventually, if you trust God, ma-experience po natin, bibigay po sa atin ng Panginoon. Kailangan po, lumalaban po tayo. So, dito po, along the way, meron po tayong may experience sa mga problems, difficulties, para gusto po natin mag-give up na eh. Pero, ang maganda po dyan, to inquire of the Lord. Panginoon, itong nararanasan ko, anong ibig sabihin ito? Paano ko ma-overcome ang mga bagay na ito and eventually, ma-experience ko ang katagumpayan. Number 5, faith to accept God's greater plan. Ito po yung isang bagay na maganda, pero sa iba pwedeng mahirap na bagay. Faith to accept God's greater plan. In Genesis 25:23, ito po sabi, God revealed to Rebecca that she was carrying twins who would become two nations with the older serving the younger. Yan. Binigyan po siya ng prophetic insight. Pinrovide na po niya kay Rebecca yung prophetic insight po na ito
at yung future ng kanya pong mga anak. Meron po siyang 2 anak. Ang una pong lalabas ay si Esau na magiging ancestor po ng Edomites at si Jacob ang magiging ancestor po ng Israelites. So yun po yung prophetic insight na ibinigay po sa kanya. Pero ito ay 2 nations na eventually magiging magkaaway. So isipin mo sa isipan po yan ng isang nanay, magkakaanak ako tapos magkakaroon ng magkaibang nation tapos mag-aaway. But alam po ninyo mga kapatid, ito po yung sinasabi po natin, nagtitiwala siya on God's sovereignty. Pinagtitiwalaan niya kung ano ang layunin at gusto ng Panginoon. And in the end, at the end of the day, alam po niya, nagpiprevail pa rin ang the best, ang pinakamaganda dahil ang Panginoon nag-isip po na ito. And binabanggit pa rin po dito, di ba? The younger will serve the older will serve the younger. Parang kung titingnan po natin, countercultural. Kasi hindi po yun ang parang usual. Sino po ang naglilingkod? Dapat ang naglilingkod po yung bata doon sa matanda. Pero yung sinabi po ng Panginoon, the older will serve the younger. Mukhang countercultural po ito. Hindi po pasado sa culture po natin. At dito po natin makikita, ang Panginoon po talaga nag-rule at siya po ang pwedeng mag-orchestrate ng situation. At we cannot predict, hindi po natin pwedeng parang bigyan ng conclusion ang mga gusto nating makita sa dapat gawin ng Panginoon. So may mga ways ang God that is unconventional. Hindi po yon traditional na nakikita po natin, even in healing. Alam po ba ninyo, kahit po kay Naaman po, kala po niya, sabi niya, kala ko pa naman, papatungan lang ako ng kamay at ako ay gagaling. Iniisip niya yung mga conventional, yung mga nakita niya. Pero kailangan po siya maglublob lumubog sa maruming tubig. So, hindi po natin kayang i-predict, hindi po natin kayang ikahon ang gusto po ng Panginoon. He can work in unconventional ways and yet, makita po natin what is best. Iyon po yung lumitaw, iyon po yung makita po sa atin. Ano po ang implication po nito for real faith in the real world? Ano po ang pinaka application po natin living in this real world? So, mga kapatid, palagay ko, lahat naman po tayo, meron pong mga uncertainty rin, meron pong mga bagay din na parang kailangan po natin ng solusyon. May mga bagay din na nahihirapan po tayo. So, application po natin ito, turn to God in times of need. Sa mga panahon na meron po tayong pangangailangan, yan, don't hesitate. Huwag pong masiraan ng loob, huwag pong mawala ng pag-asa during times of need and uncertainty. Let us seek the Lord. Let us come to God. Let us ask for His guidance. Yan. And the more we come to God, we demonstrate our reliance to His power and to His wisdom. Magtiyaga po tayo sa pananalangin. And paano po natin siya i-connect? Yung real faith in this real world, dapat po meron po talaga tayong personal and deep relationship with God. You can only inquire of the Lord. Maiisip mo lang, you can only think to inquire of the Lord if you have a deep relationship with God. Kaya po tayo nag-i-inquire, kaya lang po tayo lumalapit sa Panginoon. Ito po ay pagpapakita, showing that real faith is there. That real faith is in you. Nasa atin po yan. Talagang nag-ooperate. Nararanasan po natin. So each individual can and should seek God's guidance personally. Palalimin pa po natin ang relationship po natin sa Panginoon. So how do we connect?
Real faith in this real world, trust in God's plan. Manampalataya tayo, magtiwala tayo, manalig po tayo sa plano ng Panginoon. Yung pong revelation kay Rebecca, wala po siyang magagawa. Only to trust God's plan. It seems difficult, parang mahirap i-accept, but real faith involves trusting in God's sovereignty and His plan. Ipamuhay po natin ang pananampalataya na ito every day of our lives. Both Isaac and Rebecca demonstrate that real faith. Pinakita po nila sa kanila pong mga desisyon, sa kanila pong mga actions. Sa magitan po ng kanila pong pananalangin, sila po ay mga model po natin. Tayo po mga present day believers, sila po yung mga model po natin in faith. We can say that we have faith. Meron akong pananampalataya. Pero hanggat wala pong action po ito, mahirap po nating makita, mahirap po nating masabi that it is real faith. Ang pananampalataya na buhay, dapat po may gawa. Meron pong kilos. Ano po sabi ng mga apostol? Tinawag kami ng Panginoon para madala ang mga tao sa pananampalataya at pagsunod. Pananampalataya, tapos meron pong kasunod po na action. That is faith. Faith enable us to move. Faith enable us to make an action. Meron pong iba't ibang dealing sa atin ng Panginoon. Live by faith. Maniwala po kayo mga kapatid, it is rewarding. Kaya nga po na-highlight po yan in Hebrews 11. Kaya na-highlight po yung mga tao po na yan. Nagpakita po sila ng extraordinary faith in God. Sana po mamuhay po tayo mga kapatid na meron pong ganitong klase. Let us show our faith, real faith in this real world. Alam po ninyo, ang pananampalataya, mas lumulutang kapag nako-confront po tayo ng mga hardships. Pagka in need tayo, may mga pangailangan, mas nagsashine po yung faith kapag meron po tayo. Kaya po mga kapatid, patuloy po nating hingin ang lakas at kapangyarihan ng Panginoon sa atin pong buhay. And then let us deepen our relationship to God. Tayo po ay tumayo mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa inyo pong salita. Salamat po Panginoon na tinuturuan po ninyo kami na maging genuine, maging real yung amin pong faith. At makikita po ito, Panginoon, the way we act, the way we respond, doon po sa mga situation po namin, sa buhay po namin. Nag-gauge po ito kapag kailangan po talaga na mag-arise yung faith. Kung meron po kami mga problema, kung meron kailangan po kaming ma-experience na magandang bagay sa buhay po namin na iniintay po namin, meron po kami mga expectation, Lord, lalo pong lumalabas po ito sa ganong klase ng mga panahon. Kaya po, ang panalangin po namin, lalo pa po kaming lumalim sa faith, lumalim pa po, Panginoon, sa pananalig, pagtitiwala, manghawakan po kami, Panginoon, sa inyo po mga salita. And thank you, God, sa inyo pong encouragement that faith is really rewarding. Inyo po, Panginoon, tinutugon ang panalangin ng inyo pong mga anak na mayroon pong pananampalataya. Salamat po, ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.